beloved Boss Mike Cervera. Sumbatan na! Pasok! Ko sa'yo, ha? Oo. Dahil malapit sa akin yung asawa ni Luistro na yan, dahil ako nga ay dive. Kita nyo, pinanggigilan na si Luistro. Ito naman si Roque, mga kababayan, na stress na para bang hindi na natutulog dahil sa dinaranas niyang maraming problema. Hindi na ho nakakatulog ito. Idlip na lang nangyayari eh. Apo, idlip na lang ho yung kayang gawin ng mata nito. Yung tulog na 6 na oras, 7 oras, 8 oras, malabo. Opo, si Roque po, idlip na lang. Oh. Ayan, hindi na nakakatulog, idlip na lang. Ito naman si Maharlika. Oh, nako, isa pa to mga kababayan. Halos hindi niya na maipakita yung buong mukha. Pasok! Ito na, ano yun? Ano yung pinaglalaban nyo? Susumbatan nyo na naman yung si Luistro. Pasok! Alam mo, sasabihin ko sa'yo, ha? Oo. Dahil malapit sa akin yung asawa ni Luistro na yan, dahil ako nga ay diver, nung kongresista yan, ako pa ang nagturo sa kanya kung anong ginagawa ng mga kongresista. Yung kauna-unahang infrastructure project niya na malakihan, ako pa nagpapirma, tambaluslos. Ano naman problema mo? Kung ikaw ang nagpapirma, ikaw ang gumawa. Tanong ko, di ka ba nagkapera? Oy, Roque, wag ako. Wag kami. Oo. Si Roque, mga kababayan, kakaiba to. Oo. Hindi lang sa lollipop at saka hotdog matakaw ito. Tuloy. Kaya nga nasyak ako sa pagdagagawa. Tumawag sa akin yung mayor na papahingi ng tawad. Anong sabi ko, I cannot accept that. Nagrapating hindi marunong magpatawad. I cannot accept that. Bakit? Kung patawarin mo hindi, sa tingin mo, seryoso siya sa sinasabi niya na yon? Hindi ho. Oo, pinaplastic ka lang nun. Tuloy. I cannot accept that. Anong klaseng tao kayo? Yun ang tanong din namin sa inyo. Anong klase kayong taong dalawa? Itong isa, kita mo naman, yung itsura, halos magsalubong na yung mata. Ito namang isa, kita nyo naman, yung kanyang itsura, yung kanyang eye bag, mga kababayan, nagmumura. Kita nyo, ano bang klaseng tao kayong dalawa? Tuloy. Na tinulungan ko kayo, tapos unang-una kayo ng api sa akin. Allah ka! Na tinulungan ko kayo, unang-una kayong nang api sa akin. Roque naman, walang pang-api doon. Kung gusto lang naman nating malaman ang katotohanan. Di po ba, GPA, thank you naman. Totoo naman, di ba? Kayo po ba mga kababayan, ayaw nyo ng katotohanan? Samantalang ang yun ang ating gustong malaman. Laging yung katotohanan, ano ba talaga ang nasa likod ng pagyaman netong si Roque? Di ba? Yun lang naman. Bakit kayo maman ng husto? Saan galing? Ninakaw mo ba yan? Saan ba? Sino ba? Bigay ba ni Digong yan? Gusto namin malaman yun ayaw mo naman magsalita. Ayaw mo namang magpaliwanag. Tinakasan mo naman yung pagkakataon mo. Di ba? Yung pagkakataon ho ni Roque, tinakasan niya Na imbis na yung pagkakataon niya para malinis niya yung pangalan niya sa investigasyon na sa Quadcom, mga kababayan, tinakasan niya. So isipin tuloy ng taong bayan, Roque, totoo yung mga na-discover nila. Hindi ko naman sinasabing pinaparatangan ka. Pero kasi may na-discover sila na hindi mo sinagot kung hindi ikaw ay biglang umiska po. Nagulat nga kami, bigla kang nawala. Di nga nila alam ko saan ka dumaan Para ka palang silupin. Bigla na lang nawawala ito sa sirkulasyon. Mga kababayan, balita, mga kababayan, kung ano yung ginawa nung kanyang kasama na si Alice Go, kung paano ito nakatakas, ganun din ang ginawa niya. Buti hindi lumubog yung bangka. Bakit naman lulubog yung bangka? Sa tababa naman niya. Tandaan niyo mga kababayan, bago tumakas to. Bago tumakas to, pwede nyo nang gawing salbabida.
Bakit? Sa sobrang taba niyan dati. Ngayon, pumayat na. Kaya pwede na siya sa isang kwarto na maliit. Nagtsatsaga ngayon si Roque sa Netherlands na na maliit na kwarto na lang. Wala nang katukatulong, Baby Nunez, thank you naman. Wala nang katukatulong kasi siya na yung naglalaba, naglilinis sa kusina at sa lahat. Diba mga kababayan, hihintayin mo na mawala si Pangulong Bongbong Marcos bago ka umuwi. Paano kung si First Lady ang maupo o kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang makaupo? Paano ka na? Kasi mga kababayan, inaasahan nila. Ito inaasahan kasi ng mga grupo ni Kibuloy, ay ni Digong, mga kababayan. Aba makabalik pa sa pwesto mga Duterte. Shoutout po sa naimbag nga bigat kada kayo amin nga padak na Ilocano. 'Di ba mga kababayan? Inaasahan pa nila na makakabalik si Sara. Kayo na huhumusga. Sa nangyayari ngayon, maging kayo, maging balanse kayo. O gumit na tayo. Sa tingin ninyo mga kababayan, makakabalik pa ba mga Duterte? Hindi na ho. Oo. Hindi na ho mangyayari yan. Sapagkat lahat nalathala na yung mga kalokohan nila mula sa ama hanggang sa pinakabatang Duterte, mga kababayan. Nalathala na kahit ano pang palusot nila. Bistadong-bistado na ho Ang mga tao ngayon, mga kababayan, galit na galit. Lalong-lalo na yung kapares nating mga senior citizen, mga kababayan. Galit na galit dito di po ba? So, yan, ganyan, tulad niyan, itong dalawa, pinanggigigilan ngayon itong mag-asawang Luistro. Dahil nga daw nung araw ay tinulungan nito, tinuruan daw niya. Sa tingin mo ninyo, si Roque, ito ba'y gagalaw ng walang pera? Hindi ako naniniwala dyan. Di ba? Hindi ako naniniwala dyan. Roque, maigi, siguro payo ko sa iyo. Yan, umuwi ka na. Kaladkarin mo na yung si First Kabit. Di umuwi kayong dalawa. Nang sa ganun, magkaalaman na. Ngayon, kapag kayo'y tama, kapag napatunayan na kayo ay nasa tama at totoo lahat yung mga sinasabi nyo, di magpa-public apology tayo. Di po ba mga kababayan? Ganun lang naman Pero, hindi mo maalis sa aming mga Pilipino na totoo yung nadiskubre ng Kongreso sa mga akusasyon sa iyo. Sapagkat hindi ka sumasagot sa tamang venue. Kung hindi ikaw, nandiyan dyan lagi sa social media, kasama mo pa yan. Sino? Si First Kabit. Tingin namin dyan, nuknukan din ng sinungaling. Proven na yan. Diba mga kababayan? So, para saan yung mga ginagawa ninyo? Ganyan na lang. Sasama ng loob ninyo kung sino-sino na lang yung pinagsusumbatan ninyo. Sumbat kayo rito, sumbat kayo doon. Sumbatan si Pangulong Bongbong na sabi pa naman nagsisisi nga ako kung bakit pa ako sumama dyan sa unity na yan. Bakit? Sa tingin mo, Roque, pagka hindi ka sumama, mananalo ka? Diba? Sa bagay, kahit sumama ka, hindi ka pa rin nanalo. Kasi, marami rin pa rin. Diba? 80, love you too. Diba? Mga kababayan, maraming hindi uto-uto na katulad ng mga DDS. At saka Roque, eto pa. Ultimong, yung mga DDS sinusuka ka. Alam mo ba, na marami akong kaibigan kakilala na nandiyan sa kampo ni Duterte, na ikaw, Roque, ay sinusukan nila. Ayaw na ayaw ka nila. Yung ibang mga DDS dyan, kapag nakita ka sa rally noon, gusto ka nang sagpangin nagpipigil lang kasi daw nakakahiya. Kahihiyan mo, kahihiyan nila. Kaya lang, yung kahihiyan na ginagawa mo, ayaw na nilang dagdagan. Kapag pinatulang ka daw nila, mas iskandalo pa. Kaya yun, nagtitiis sila. Pero, nako, Roque, eto, hindi mo ba napansin? Itong si Sara, si Digong, si Panelo, galit na galit sa'yo. Eto, mga kababayan, etong grupo ng mga Duterte, dalawang kampo. Kampo na itong dalawa. Sino? Si Roque at Maharlika. Doon naman sa kabila, si Panelo at si Banat Bay.
Ano nyo ba? Napansin po ba ninyo na itong dalawang ito magkakampi, tapos si Panelo at si Banat Bay magkakampi din? Ano po? Oh, ngayon mga kababayan, pansinin nyo yan. Kasi matagal ko nang napapansin na itong dalawang to at itong si Banat Bay at si Panelo, nako mga kababayan, parang laging nagkontra no? Kontrahan sila ng kontrahan. Di ba? Oh, pansinin nyo lang. So, mga kababayan, sige, tuloy natin. Oh. Anong klaseng tao kayo? So kayo dyan sa distrito ni Luistro, yan bang gusto nyo maging kongresista? Walang utang na loob? Ay, teka! Hindi ganun yun na kapag ka Ito lang mga kababayan, sasabihin ko sa inyo. Lahat ng ginagawa natin sa kapwa, mabuti. Huwag ho natin susumbat yan. Kapag ka dumating yung pagkakataon na sinumbat natin yan, tandaan nyo yung mga nanunumbat na yan, mga ano yan, pakitang tao at masamang tao. Kapag gumawa tayo na mabuti sa isang tao, kailanman ho, huwag nating isusumbat. Sapagkat dyan nyo makikita ang totoong pagkatao. Tandaan ninyo, ang mga tao, lalo't nasa politika, hindi ho yan. Hindi ho yan. Habang panahon, magkakasundo-sundo. Di po ba? Magkakaiba-iba ng mga magiging pananaw yan. Magkakaiba ng mga makakampihang mga politiko yan. Na kung saan sila makikinabang, abay doon nagsisiksikan. Tama mali. Tulad niyan. Di po ba? Siyempre. Ngayon si Roque, nung panahon ni Duterte na mayagpag. Saan? Siya pangulimbat din ito eh. Tapos, mga kababayan, ngayon, mga kababayan, na dumating yung pagkakataon na yung kanyang kinampihan, sinuportahan na si Duterte, nawala na. Paano pa ito, mga kababayan? Sa dami, siguro nang ninakaw neto sa gobyerno, ay hindi na makakampi kay Pangulo. At maaari na itong mga tao na to, na mga umaasa na maaagaw yung pwesto kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, nabigo. Pinangatawanan na lang nila yung pagiging kritiko. Pero eto mga kababayan, naghihintay lang to. Oo, naghihintay lang ito ng mga kababayan, ng mga offer na posisyon. Sa tingin nyo, hindi magbabago itong mga ito? Tandaan nyo mga kababayan, 3 taon pa si Pangulong Bongbong. 3 taon pa rin kayong ganyan? Yung mga DDS, tanong ko lang. Sa mga kaibigan natin at hindi nating kaibigan. 3 taon pa rin kayong ganyan? Tuloy-tuloy pa rin kayo sa ginagawa ninyo? Come on. Nako. Bahala kayo. Diba? Bahala kayo. Pero sinasabi ko rito, mga kababayan, itong mga ito, malaki ang pakinabang nitong mga naging mga anti-President Bongbong Marcos nung panahon ni Digong. Malaki talaga yan. Kaya hindi ho yan makabali-baliktad eh. Umasa sila na matuloy-tuloy yung kanilang tinatamasa nung panahon ni Digong sa pamamagitan ng pagpapabagsak kay Pangulong Bongbong. Di ba mga kababayan? Ganun na ganun eh. Talaga naman. Tapos ngayon, dahil hindi niya makuha yung mayor ng Bawan, pinakulong sa Kongreso. Yeah. Hindi natin nalalaman yan, pero pinakulong niya yan. Kita nyo, hindi natin nalalaman eh. Ikaw naman eh, alam nyo si Roque, tsaka to si Maharlika, ano pa ba yung pwede nating paniwalaan sa kanila? Diba? Ano pa yung pwede nating paniwalaan sa kanila? Sa kabila ng mga kasinungalingan nila. Tandaan nyo po, itong dalawa, wala pang nagkatotoong sinabi to. Tandaan nyo mga kababayan, Ay, tiyang, pakibati naman yung ating mga bisita. Di ba? Tandaan nyo, itong mga ito, ano ho yung mga sinabi na nila na nagkatotoo? Ay, natatandaan po ba kayo? Di ba? Sa tingin ko naman sasabihin nyo, tama ako. Tuloy. Dahil isa sa pinakamalaking munisipyo doon sa distrito ni Luistro, ang Bawan. Ano naman? Di ba? Ano naman? Di ba? Grabe ka naman, Elsa. Brilyante talaga. Are
our beloved Boss Mike. Boss Mike.